Sinasabihan po si VP Sara ng mga kongresista na nambubudol daw ho ang VP. Ayan oh. Oh, baka sabihin ng iba diyan, ito si Mark Ramos puro imbento yung kanyang mga pinagsasasabi doon sa kanyang vlog. Hindi ho, ayan oh. Oh, ano sabi dito mga kababayan ni Representative Jay Cocun? Oh, kasi 'di ba sinasabi ni VP Sara, umupo ako doon. Oh, wala namang tinanong sa akin, wala namang ginawa, etc. etc. Meron sinasabi si VP na hindi nila kami inimbita. Yung mga ganun daw po, mga kababayan. So ngayon, sabi pa ni VP, baka nakalimutan nila akong imbitahin. Oh, kaya hindi ako pumupunta doon sa mga pagdinig. 'Di ba? So sagot po ng mga kongresista, mga kababayan, walang masama sa affidavit. Pero ang problema ay yung budol style niya. Sinasabing hindi siya inimbitahan. Ayan po ang sagot mga bossing, ano? Pero ngayon, may pagkakataon siyang linawin ng issue. Ayaw niyang humarap. Ako yun naman po ang nakikita ko po sa kanilang lahat, no? Hindi lang po sa Vice Presidente, hindi lang po sa dating Pangulong Duterte, pati kay Labongo na po, pati po kay Labato de la Rosa, ayaw nilang humarap. Mga takot ho, mga bossing. At alam nyo ba, ang masaklap pa ho dito ha, tayong mamamayang Pilipino, gusto nating malaman kung ano ho, yung mga kasagutan doon sa mga itinatanong sa kanila. Pero ang maririnig natin nung sagot, mga bossing, o ang maririnig nating mga sagot nila, pinupolitika sila. Mano ba namang malaman natin yung sagot doon sa safe house? O yan, di ba? Mano ba namang malaman natin kung bakit ganun kalaki yung maintenance ng kanilang safe house na 16 million per 3 buwan? O, di ba? May mga sasagutin pong mga katanungan. Kaya lang po, inililigaw tayo nung mga sagot nila doon sa pinagsasasabi nilang pinupolitika po sila. No? Yan po kasi ang pinakamadaling pwedeng isagot, mga kababayan. So sabi pa dito, dagdag pa dito, kung walang itinatago, bakit hindi kayang sagutin ng harapan ang tanong ng Kongreso at ng taong bayan? Correct. Ano? Ako ho, mga bossing, kung alam ko ang mga katotohanan, kung alam ko na wala akong ginagawang mali o masama, baka ako pa unang nag-aya dun sa Kongreso. Halika na, umpisahan na natin tong investigasyon nyo sa akin. Itanong nyo na sa akin lahat ng itatanong nyo. Di ho ba? Ikaw yung matapang, ikaw yung nagmamadali kasi alam mo yung katotohanan. Oh. Hindi yung, eto, sasabihin nila, kami po ang may hawak at may alam ng katotohanan Pero, sila yung iwas ng iwas para ipaliwanag yung katotohanan ho, di ba? At hindi lang po yan si Congressman Jay ang nagsabi niyan, mga bossing. Eto pa po, si Congressman Paulo Ortega ng La Union, 1st District. Oh, pambubudol din ang tawag sa ginawa ng Vice Presidente. Di ba? Oh, isang pambubudol na naman ito sa ngalan ng panawagang sumagot si VP Sara dahil gagamitin ang affidavit para makatakas at hindi na mag-appear sa hearing. Oh. Tayo ho, mga kababayan, alam natin na meron tayong mga katanungan gustong marinig merong mga katanungan na tayo po ay gusto nating marinig yung mga kasagutan. Hahayaan na lang po ba natin yun? Dapat nga kumikilos tayo no? Lagay natin #attend Sara Duterte sa Kongreso. Oh. Para malaman natin talaga yung mga kasagutan po, kagaya na lang ng mga confidential funds, kagaya na lang po ng ibang mga budget, mga bossing. Di ba? Ganito kunyari ganyan. Sabi. #attend Congress. Ganyan. VP Sara. Yan, ganyan. Di ba? Para malaman nila na seryoso ang sambayan ng Pilipino na pinapa-attend siya at gustong malaman yung mga kasagutan niya tungkol doon sa mga issue, lalong-lalo na ng confidential funds. Di ba? Tuloy ko
Isang pambubudol na naman ito sa ngalan ng panawagan. Sumagot si VP Sara dahil gagamitin ang affidavit para makatakas at hindi na mag-appear sa hearing. Hindi ito sapat para linawin ang mga issue ng confidential funds. Opo, harapin niya ang mga tanong ng publiko at kongreso. Totoo ho yun, mga kababayan. No? Kasi po, yung bawat katanungan po ng isang kongresista diyan sa kongreso, mga bossing, alam niyo po, ano yun? Kumbaga, tanong ng sambayan ng Pilipino yun. Yung bawat tinatanong ng kongresista, tayo po ang nagtatanong nun. Bakit? O, di ba nga, nakanganga tayo. Ano kaya isasagot ni VP Sara dito? O, nag-aantay tayo sa bawat hearing. Ano kaya ang sasagot ni VP Sara dito? Tapos wala. Ang maririnig ho nating mga kasagutan nila, pinupolitika kami. Pero kapag pinag-aralan nyo, yung tuloy-tuloy o yung dugtong-dugtong ng pangyayari ho, at yung mga sagot ng mga kasama nila, nagtutugma-tugma ho, mga boss. Sabi ni Christina Lakwata, hindi a-attend dyan si Saraulo. Yamilay, shoutout sa iyo at Senyor Citizen Mix Vlog, shoutout po sa inyo. Ma'am Tess Florendo, shoutout din po. O, di ho ba? O, baka ang sigaw naman ng Congress, #budol BP. No, baka gumano yan. Anyway, hindi lang ho yan, mga kababayan. Ito pa, sa Vice Presidente pa, naku, ito. Sa Vice Presidente pa din ho to, mga kababayan. At kay dating Pangulong Duterte. Ma'am Chris Rose, shoutout po sa inyo. No? Oh. Nung hearing po, nagulat sila, nando si Senador Antonio Trillanes, no? Dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan. Gulat sila. Aba, bakit nandito yan? Ganyan. Kaya nga, uminit yung ulo ni dating Pangulong Duterte. J. Timblique, di daw a-attend. Magpapadala lang ng statement. Di kaya recitation, pang written lang. So ngayon, mga kababayan, meron na pag-usapan. Ito po ay yung tungkol sa pagpapabukas ng bank account. Ito po, mga bossing, ay tungkol ho doon sa yung yung waiver. Ayan. Kaya pala, pilit na gustong makita ni dating Senador Trillanes yung bank account na yon kasi may nakikita ho sila, mga bossing, no? May nakikita ho sila, mga kababayan, na na billion daw po yung pumapasok